Pasok na tayo sa trabaho guys. Malapit lang ang trabaho ko ngayon. Malapit lang sa station. Kaya magbabike lang ako. Ngayong araw pala guys ay malapit lang yung trabaho namin dito sa bahay. Kaya naman umalis ako nito mga alas 7 na siguro ng umaga. Kung mapapansin nyo nga medyo madilim pa rin yung mga ulap dahil nga ang pangit ang panahon ngayon guys. Maghapon din kasi umulan ngayon guys pero hindi naman siya ganun kalakas, ambon lang naman. Bale ito guys, 20 minutes nga ng pagbabike natin, nandito na nga ako sa trabaho namin. Mag-isa nga lang ako inassign ni boss dito kasi hindi naman ganun karami yung trabaho, kahit ako lang mag-isa ay kaya ko naman. Kaya ayan, ready ko na nga yung mga gagamitin ko para naman dire-diretso na yung trabaho natin. Bale mga ganitong maliliit nga lang pala yung mga ginawa ko kanina guys, parang ginamitan ko lang siya ng simento pero hindi simento yung tawag doon guys, nakalimutan ko lang. Tapos eto rin yung ginawa ko kanina, yung mga basag-basag na napader, na-renovate ko din kanina. Eto na nga yung kinalabasan niya guys, tapos pag natuyo yan, platada na yan, pwede na yan pinturahan. So yun lang naman yung binidyo ko sa trabaho kanina guys, konting-konti lang kasi baka mapatalsik ako ni boss eh. At dahil maulan nga kanina guys, ay konti lang yung pinagawa sa akin dito, kaya bago mag alas 10 tapos na ako. Yun guys, alas 10 pa lang, uwi na tayo. Umuulan pala ngayon guys, kaya wala kaming pasok sa kabilang gemba. Kaya din ngayon mag-isa lang ako. Pero natapos natin ang maaga kaya uwi na tayo. Halos 2 oras nga lang yung trinabaho ko ngayong araw, pero sabi sa akin ni boss bayad na daw yung isang buong araw ko nun dahil nga minsan late kami umuwi. Ayos diba, 2 hours lang pero 1 day na yung bayad. Dumaan nga muna pala ako dito sa may mini stop. May nakita kasi yung hotdog na parang putlong kaya bumili ako. Tapos nagkape na rin ako guys, hindi pa kasi ako nag-aalmusal. Bale, ito na nabili natin na parang putlong guys. Ang mura lang kasi nito kaya napabili ako eh. At dahil umuulan nga sa labas guys, dito muna ako nagpatila ng ulan. Dito na ako nagkape at dito ko na rin kinain yung tinapay na binili ko. Medyo tulala pa nga tayo sa mga oras niyan eh. Halatang kulang pa sa tulog eh. Nagpunta nga rin pala ako dito guys sa may Asian store, malapit din sa may station. Dito kasi ang dami nilang halal foods, tapos meron din ilan ng mga Philippine goods. 2 product lang naman yung binili ko dito guys. Bumili lang ako ng patis at saka nitong Alaska Evaporated. Nagpabili nga rin pala si Mami Cherry ng paborito niyang onigiri dito sa may station, kaya nagpa-take out na rin ako. Sumunod naman nun guys ay bumili naman ako nitong pasta na gagamitin natin sa pansopas. Tapos binilang ko na rin si Sauri at Seichi ng pasalubong, hindi ro kasi nakapasok si Seichi. Pagdating ko naman sa bahay guys, si Botchog parang medyo wala sa mood eh. Sinisipong kasi at saka inuubo pa, bago-bago kasi yung panahon dito. Si Seichi pala guys kahapon ay hindi rin niya nakapasok dahil nga pagdating nila sa school ang taas ng lag na si Seichi, nasa 37 mahigat. Tapos ngayong araw naman maulan kaya hindi na lang muna ulit pinapasok ni Mami Cherry, baka lagnatin na naman. Pero si Ate Sauri naman guys, pumasok yung kasi nagkakapote naman yun at nagpapayong at saka kaya niya na din pumasok mag-isa kahit hindi na siya ihatid. Si Seichi kasi guys, alam niyo naman maliit pa yan kaya si Mami Cherry lang din yung naghahatid sa kanya. Si Botchog niya tahimik lang yan pero food trip yan kanina guys ng onigiri. Baka Botchog yan. Pinahimay ko na nga rin pala kay Mami Cherry yung gagamitin namin manok sa pagluluto ng sopas. Syempre, niready ko na rin yung mga sahog na gagamitin natin guys. Ako na naghiwa ng mga gulay, bawang sibuyas, tapos nilagyan ko rin ng sausage yan. Pagkatapos naman mahimay ni Mami Cherry tong manok ay sinimulan ko na nga rin magluto. Siya nga pala guys, first time ko nga pala magluluto ng sopas ngayon. Kaya kung may mali man kayo makita tumahimik na lang kayo. De, biro lang guys. First time nga natin magluto ng sopas ngayon, kaya lahat ng ingredients na nakikita nyo nakita ko lang din sa YouTube yan. Mas magandang araw na ilagay na kagad yung mga gulay kasi mas masarap daw guys kapag kalutong-luto. Kasi baka mamaya may sisingit na naman yan. Bakit mo kagad nilagay yung gulay? Ma-overcook yan eh. Wala na tayong magagawa guys, yun yung napanood ko eh. Sa pasta naman guys ng sopas ito yung napili ko yung medyo malalaki. Para maiba lang kasi yung madalas na nakikita ko yung maliliit yung ginagamit nila eh. Tapos doon nilagay ko na lahat ng pampalasa guys. Nilagay ko na yung gatas, Knorr chicken cubes. Tapos may mga ibang epektos pa yan guys. Pero sekreto ko na yan, di ko na sinabi sa inyo para may secret ingredients. Tapos may sausage pa ako dito guys na nasa lata. Binigay sa akin ng asawa ni boss. Kaya ayan, dito ko na nga lang ginamit kasi hanggang ngayon di pa namin naluluto. Sa ibang sahog naman ng sopas na napapanood ko may ganito naman. Kaya feeling ko pasok naman to sa panlasang Pinoy. Ito yung nakakatakam sa sopas yung kapag pumapaibabaw na yung butter niya medyo madilaw yung sabaw. Sakto guys, maghapon pang umuulan ngayon kaya ito yung naisipan ko lutuin. Kaya ayan, nagsandok na nga rin ako para makakain na kami. Patanghali na rin kasi niyan eh. Tapos tinawag ko na nga rin agad si Mami Cherry para makakain na kami. Nagustuhan nga ni Kuya Seichi guys yung sopas natin, kaya yan kinain niya kasi kulay puti. Sabi ko may gatas yan eh. Tapos si Botchog naman mukhang natatakam din, panay kalampag sa lamesa kanina nung kumakain kami. Nagustuhan nga rin ni Botchog yung sopas guys, medyo marami nga rin siya nakain kanina. Si Seichi naubos na rin yung pagkain niya, mahilig kasi sa mga hotdog yan tsaka yung mga pasta. Bala ito guys, fast forward mga alauna nga mahigit ay nagpunta ako sa eskwela nila Ate Sauri.
Pinapasoli na kasi itong lalagyan ng halaman nila dahil nga tapos ng araw yung summer. Siguro itong paparating na autumn or yung paparating na winter guys, sa iba naman yung itatanim nila. Kasi nakita ko nga yung ibang halaman ng kaklase niya wala nang nakatanim. Siguro meron na silang itatanim na bago. Bale ito, nakita ko na nga si Ate Saori, tuwan-tuwa nga kasi sinundo ko daw siya eh. Sabi ko naman sa kanya ngayon lang yan kasi maaga ako nakauwi ngayon eh, tapos hinatid ko lang yung halaman mo. Nagsusumbo nga, yung payong daw niya nawawala, nagkamali ata yung kaklase niya na iuwi eh. Kaya sabi sa akin ng teacher, bukas na nga lang daw ibabalik. Pagkadating nga namin sa bahay, si Mami Cherry, ito, tinutupi na nga yung mga nilaban niya. Huwag nyo napansinin yung sinampay namin guys, wala kasi kaming balcony dito, kaya sa loob kami ng bahay nagsasampay. After naman magtupi ni Mami Cherry, ito, tinuruan na nga niya sa Ate Saori gumawa ng assignment. Para mamaya dire-diretso manood na lang kami. At ito na nga, nanood nga kami ng Netflix, Aquaman nga pala yung pinanood namin. Kaya lang guys, 15 minutes pa lang ata ako nanonood eh, bigla ako naidlip eh. Kaya pagising ko, halos patapos na yung pinapanood ni Mami Cherry. Tapos ayan, pagising ko nga din pala, tulog naman si Ate Saori tsaka si Seichi. Kaya ayan, nagmerienda na nga kami ni Mami Cherry, pero ako hapunan ko na to guys kasi kumuha rin ako ng kanin eh. Gusto ko din kasi guys na inuulam yung sopas, ewan ko kung bakit, basta masarap yung sabaw niya iulam eh. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kita-kits na lang ulit tayo next video. Diyan mata arigatou gozaimasu. Ngik ngik ngik. Bye bye.